na rin sa buong mundo ay ang mabilisang paglaganap na tinuturing natin ngayon isa sa pinakamapanyarihan na gamit at teknolohiya, ang Hindi lingid sa ating kaalaman na ang teknolohiyang ito ay nagdudulot ng saya sa ating satisfaksyon at pag-ibig. Isa na nga rito ay sina Chris at Jenny. Sa kasamaang palad, tinangka namin silang puntahan ng personal. Kaya lamang ay hindi na sila rito sa Pilipinas nakatira. Unang nakilala ni Chris at Jenny sa isa na ngayon sa hit na networking site, ang Facebook. Si Jenny ay isa sa mga suggested friends ng friend ni Chris. Tila nga ba na love shock itong si Chris? Nagsimula na siyang magbigay ng action at intention kay Jenny. Ang nakakamangha pa rito'y kahit puro Pilipino ang dalawa, si Chris ay nakadestina sa New Zealand, habang si Jenny naman ay nasa China. Ngunit, ang distansya nila hindi naging balakid sa namumuon lang pagmamahalan. Dahil nga, financially stable na ang dalawa, ay napagkasunduan din nilang magtabi at magtayo ng kanilang mga. You're the sweet dreams that soothe me when I can't fall asleep. You're the field in the middle of the city. I'm rushing by at the speed of light. Hindi lang ang pag-ibig ang ibinibigay o kaya tawag sabihin na inihahatid din ng computer. Si Joshua Edward Ko, 8 taong gulang, nangungunang estudyante sa University ng San Carlos. Bata pa lamang ay nangongolekta na siya ng iba't ibang award sa kanilang paaralan. Bata pa nga siya, ngunit sa murang edad ni Joshua ay marunong na siyang gumamit ng computer. Talo pa nga niya mga teenagers o kaya mga college students sa bilis ng mag-type sa keyboard o kaya ay gumawa ng sariling video sa Movie Maker. Ngunit ang piso ay may dalawang mukha. Yan siyang iyong nakikita ay siyang ating itinuturing na maganda. At minsan nakaligtaan na natin iharap ang kabila upang mabalansin naman ang ekwasyon. Kung minsan nakakasama sa atin ang sobrang trabaho, ganun din ito sa computer. Isa na nga rito ay ang paglaganap ng computer addict. Hindi ibig sabihin nito ay nahahay at nagkakalusinay sila sa tuwing gagamit sila ng computer, kundi addict na hindi nila kayang maging masaya sa isang araw. Patok na ngayon sa mga kabataan at natawag nating online games katulad ng Dota, Ragnarok, Life at marami pang iba. Samahan pa na nagkakaibang offer at promotion sa mga nagkukompetensyong internet cafe, tiyak may iba't ibang talagang pagpipilian ng mga nanibibiling kalalakihan. Ang nakasurpresa pa nga rito ay may mga babae na rin na-addict sa mga larong ito. Marami pang kinahihiligan ngayon ng mga Pilipino na bukod sa mga laro ay gusto rin nilang palagi na lang makinig ng iba't ibang kanta sa YouTube. Sa katunayan nga'y marami na rin ang nadidiscover ngayon mula sa YouTube. Dalawa na rin dyan ay ang ating pinagmamalaking na Charisse at Maria Aragon na pare-parehong sumikat sa Hollywood. Sa mga lalaki naman, dito rin nakilala ni Usher ang binatang crush ng buong bayan ni si Justin Bieber na siyang kumanta ng hit na Baby. Si Jasper, second-year student, ay isa na nga rin sa mga tinuturing ngayong gaming addict. Ang na-adika doon ako nga duwa kanang kuan. Nang una na Vice City. Mumle uso sa una. Ang karon kay kuan. Kanang rock yun na duwa. Akong bawa na kay kuan si Quinta. Nya magkuan ko ang 25 na ako i-research niya ang unsa na ako tigumon para sa duha ka adlaw sa duha ka adlaw na ako 50 para na ako 5 hours na taga-uli na ko na alas 10 night mo ko alas 10 ako na sa internet kasi muli ko mga kuan alas 3 sa kadlaw kabot sa bayan na di ko may mutang anak ay kuan nga pa ko duwa mo tong duwa ko sa bayan kana may computer pero kuan ra ng LAN games ra. Huwag ako'y kwarta, mga bili ko sa parador sa akong lola, ang ate, mama, mga papa. Ako kung patungan ng mga kuan, ng mga projects, eskwelahan, mga bayronon, mga materials. So, kanan sa akong nakatunan, wala sa eskwelahan. Kasi kanan dito sa pag-explore na ako sa computer. Nakabawan ako ng pag-burn, pag-edit o picture sa Adobe Photoshop. Nakabawan ako buhat o 3D pictures, 3D effects, sa video. Nakabawan ako muhak, mag-download ako ng mga software para mahak. Kana po,
Maka account niya, hack, kamo na siya kuan. Kung makabukas password sa tagsa nag-handle lang ang account ba account niya. Niya, ikalagin na nila, di na sila kalagin kay ako naman siyang nakuha password niya, ako na nag-change password para di na sila kalagin balik. Nakasuway na kong hack sa mga kuan sa Facebook. Sagaran na ako paano na nakalagutan ako akong nahaka. Niya ka na po sa mga duwan ako kanang games na pala ng lock yun. Mabawas ako sila mga password. Niya ako na change. Marami ng buhay ang binuo ng teknolohiya. Dahil dito, lalo pang gumaan ang ating mga gawain at nalalawak ang ating imahinasyon. Ngunit, marami na rin itong nasirang buhay. Maliban sa may underground market na nagagawa sa computer, may mga pagtatagpo na sinang-ayunan sa chat na ang nangyari ay may ginahasa at may pinatay. Katulad na rin lang ni Maria, hindi niya tunay na pangalan, na inamin sa kanyang sarili at sa amin na text addict siya. Nakadalasan, ang pera at ang oras niya ay nagagamit sa pagbili ng load at pagdi-texting. Na hindi nga raw niya kayang hindi mahawakan ang kanyang cellphone ng kahit isang araw. Mabuti na nga lamang at pwede pang pagsabihan si Maria ukol dito. Dahil nang tinanong namin siya kung pagpipiliin siya, cellphone at edukasyon, mabuti naman at ang huli ang kanyang pinili. Hindi naman masama na bigyan natin ang sarili natin ng break sa lahat ng mga ginagawa natin. Kaya lamang, minsan nangangatwiran tayong kailangang sulitin na natin ang panahong wala tayong ginagawa sa paglalaro o kaya'y pagsisurf sa internet, imbes na nasa bahay tayo at tumutulong sa mga gawaing bahay. Nasanay ating isipin na ang perang ginagamit natin sa pagbayad sa oras sa internet cafe o paglo-load ng cellphone ay hindi sa atin kundi sa mga pawis ng ating mga magulang. Maraming dulot ang teknolohiya sa atin. Gumagawa ito ng malaking impact at impluwensya sa atin. Subalit, ang mga impact at impluwensyang binibigay nito sa atin ay nagdudulot rin ng mga masamang epekto. Kaya, kung ikaw ang tatanungin, dulot ng teknolohiya, tama ba o mali?